Kung matatandaan nyo, nung SONA ni PBBM, nagsalita po siya about po sa issue ng mga nawawalang sabongero. At ito yung naging pahayag ng presidente, mga kababayan. At dito tatalakayin natin yung kasunod ng pahayag ni PBBM, yung 12 pulis, sinampahan na po ng kaso na ito naman po ay kaugnay doon sa mga nawawalang sabongero. So ito, pakinggan muna natin yung naging pahayag ni PBBM sa kanyang SONA. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Grabe, walang sisinuhin. Sa madalit salita, mga kababayan, walang sisinuhin ang gobyerno ni PBBM. Kahit pa sabihin na ikaw ay big time, kahit pa sabihin na Lord gambling ka pa o ano pa, or pinakamataas ka pa man o makapangyarihan kang miyembro ng sindikato, hindi ka makakaligtas sa gobyerno ni PBBM. Hahabulin at hahabulin ka ng gobyerno ni PBBM. Kaya hindi na rin nakakapagtaka, mga kababayan, kung bakit after ng SONA ni Presidente Marcos, meron na po agad na pag-usad na nangyayari sa kaso ng mga nawawalang sabongero. So ngayon, pakinggan po natin ito. Galing po ulit sa Bilyonaryo News Channel, i-play na po natin. Matapos ang pangako ng Pangulo sa SONA na pananagutin ng mga salarin, nagkaroon agad ng konkretong hakbang sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Sa State of the Nation address ni PBBM kahapon, kasama sa kanyang pangako ang pagresolba sa kaso ng missing sabongeros. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Diba? Kita nyo ha, civilian man o opisyal. So hindi na rin nakakapagtaka kung bakit may 12 pulis ang sinampahan agad-agad ng kaso. Ano po, na related po sa pagkawala ng mga nawawalang sabongero. Kasi nga naman, kahit pa sabihin na yun ay kawani ng ating mga kapulisan, basta ikaw ay sangkot, hindi ka makakawala sa prosesong ginagawa na pag-iimbestiga ng ating gobyerno. Ano po patungkol sa napakalaking isyong ito. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Tama! Higit sa lahat, tama! Ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Ngayong araw, grabe, opisyal no? ng sinampahan ng administrative charges ang 12 pulis na sangkot umano sa krimen. 3 ang may matataas na ranggo. Sina Police Colonel Jacinto Malinaw, Lieutenant Colonel Ryan Orapa, Major Mark Almedilla at 9 na non-commissioned police officers. 2 magkahiwalay na kaso ang sinampa sa mga pulis na ito. Una, against kay Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. This is for grave misconduct, grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. So a separate case, formal charge ang ipafile din namin against doon sa Ma'am Liberta Torino, mega love shoutout po other 11 police officers headed by Police Lieutenant Colonel Ryan J. Urapa. So yung case po kay Police Lieutenant Colonel Urapa are for grave misconduct, actually 6 counts po ito at isang conduct unbecoming of a police officer. Pauna nang itinanggi ng mga dawit na pulis ang kanilang kaugnayan sa missing sabongeros. Pero ayon sa NAPOLCOM, nakakita sila ng probable cause o sapat na basihan para ituloy ang kaso. Lalo na't matibay raw ang affidavit na isinumite. Tsaka mga kababayan, pag talagang sangkot, kailangan talagang pagbayarin. Ganun lamang po kasimple. Kung ikaw ay sangkot, dyan sa pagkawala ng mga nawawalang sabongero, hindi mo ginampanan yung iyong mandato bilang isang pulis. Sa pag-iimbestiga at bagkos nakipagsabwatang ka pa, talagang dapat kang managot. Ganun lamang po, mga kababayan. Kasi unang-una, alam naman po nila na kapag gumawa sila ng masama, talagang magiging masama din ang lagay nila sa kanilang mga trabaho. At yan yung hindi nila naisip una pa lang. Kaya dapat managot sila kung sila ay nagkasala. Whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Dagdag ng NAPOLCOM, nagtutulungan ang bawat ahensya ng gobyerno sa isinasagawang investigasyon. We are coordinating directly with the DOJ, particularly the Secretary of Justice, Secretary Boying Remulla, to give information. We are actually sharing information here. Uulitin ko, walang contest po sa lahat po ng ahensya ng gobyerno. Lahat po ng ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan para masolve na po natin itong sabong case na ito. Malaki naman ang pasasalamat ni Patidongan. Nagpapasalamat ako na nasampahan na sila ng kaso at kita nyo naman, nanggit niya Mr. President tungkol sa mga missing sabongero, kailangan pala nagutin ang mga taong may sala. Dininig niya ang mga hiling ng pamilya ng mga nawawalang sabongero.
Sa mga susunod na araw, may palulutangin daw na bagong testigo ang DOJ. Ang testigong ito, malaki umano ang partisipasyon sa kaso ng mga nawawalang sabongero. At bukod sa testimonya, may matibay raw na ebidensyang hawak ang taong ito. Dagdag ni SOJ Remulla. So bukod kay Patidongan, mga kababayan, kay alias Totoy, meron pa pong meron pang isang star witness na lalabas. Mas matindi ito kasi ito talaga may mga hawak na mga matitibay na ebidensya laban doon sa mga nasa sa likod ng mga nawawalang sabongero. Ano po, ganyan po katindi, mga kababayan, etong lalabas na star witness na ito. May isa ring service commander sa hanay ng PNP na sinibak sa pwesto. Hindi raw ito kasama sa 12 pulis na kinasuhan, pero sangkot din sa isinasagawang investigasyon. Hindi angkop ang kanyang kilos sa magandang pag-resolve ng kaso. Hindi, parang ano lang, ayoko kasi nag-aalangan ako na tao. Ito kasi very important business to. Pero meron siyang kinilos na hindi ko gusto. Alam nyo, napakahalaga ng ganitong tiwala sa prosesong to. Tiwala ang pinakamahalagang rito, magkaroon. Samantala, matapos matigil dahil sa hagupit ng habagat at mga dumaang bagyo, sinimulan na muli ang search and retrieval operations sa Taal Lake kung saan itinapon umano ang mga sabongero. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ay, tuloy na po agad natin yan, mga kababayan, dito sa nakita nating balita galing po sa DZMM, teleradyo, na kung saan, mga kababayan, eto po, yung sinasabi ko sa inyo kanina, na mayroong isang star witness na lalabas na mas matindi po ito kasi ito, may mga hawak talaga po itong mga matitibay na ebidensya, and then may mga mga kababayan, may mga sinumpaang matitinding salaysay po ito. Etong lalabas na ito na bagong star witness patungkol po sa mga nawawalang sabongero. So ngayon, pakinggan po natin etong balitang ito galing po sa DZMM, teleradyo, na kung saan ayon daw po kay Secretary Boying Remulla, another witness in missing sabongero case comes forward. Yan po yung pagkakasabi dito. So ito, play po natin. Isa pang testigo sa kaso ng mga nawawalang sabongero ang lumantad para palakasin ang kredibilidad ng naunang whistleblower na si Julie Patidongan. Biruin nyo kung gaano katindi etong si alias Totoy o etong si Julie Patidongan, mga kababayan, nung unang beses na lumabas po ito. Kasi lahat ng mga sinabi niya o karamihan sa mga sinabi po niya talagang nagkatotoo. About po doon sa pagkawala ng mga nawawalang sabongero na itinapon doon sa Taal Lake, mga kababayan. And then nakita naman po natin na may mga nakuha talaga na parte ng katawan ng tao dyan po sa Taal Lake. So ngayon, mga kababayan, etong susunod na star witness, mas matindi din po ito kaysa dito kay Julie Patidongan kasi may mga hawak po talaga itong mga matitibay na ebidensya. Balita mula sa DOJ at ni Radio Patrol, Steve Ras. Steve! Yes, Tony, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na mahalaga ang bagong hawak nilang testigo na nakatakdang ilabas at tiyak na magpapatibay sa mga ibinunyag ni Julie Patidongan o alias Totoy kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon sa kanila, ang nasabing testigo ay ang hinahanap ng mga investigador at may bago rin itong pangalan na ibinunyag na konektado sa kaso. Nilinaw naman ni Remulla na hindi kabilang ang nasabing testigo sa Alpha Group pero marami itong nalalaman. Bilang yun, tsaka hindi lang ito testimonial evidence, may real evidence na involved dito. Meron itong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ebidensya pa na kalakip kasama nito. Totoo. Kita nyo, mga kababayan, bukod doon sa mga sinumpaang salaysay, bukod doon sa mga kwento, may mga matitibay na ebidensya na nakalakip doon. Ibig sabihin, may mga hawak itong bagong star witness na lalabas na ito na mga matitinding ebidensya na makakapagdiin at makakapagtukoy sa iba pa mga sangkot at nasa sa likod ng pagkawala ng mga nawawalang sabongero. So ang gawin natin, mga kababayan, hintayin natin kung kailan lalabas etong star witness na ito. Kasi nga naman, na lahat ng mga kababayan Pilipino po natin nagulantang nung lumabas etong si alias Patidongan. So ngayon, mas magugulantang ang sambayan ng Pilipino kapag lumabas etong susunod na matinding star witness na ito. Totoong testigo to sa lahat. Totoong testigo. Samantala, dahil maayos ng panahon, kinumpirma rin ni Remulla na nagpapatuloy na ngayon ng technical diving operation sa Taal Lake sa Batangas para hanapin ang mga labi ng mga nawawalang sabongero. Pero hindi pa kinumpirma ng kalihim kung may bagong nakuwang mga buto ng tao. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol Steve Raz. Ayan, mga kababayan, maliwanag naman po bukod sa may lalabas na bagong ebidensya, kita nyo naman din po yung naging talumpati ng mahal na presidente po natin na kahit pamayaman ka, maimpluwensya, makoneksyon, mapera, talagang hindi ka makakawala sa kamay ng batas. Ibig sabihin, hahabulin at hahabulin ng Marcos administration yung mga nasa sa likod ng mga nawawalang sabongero at ibibigay yung karampatang parusa at yung nararapat na parusa, yung bigat ng parusa sa mga ginawa po nilang krimen, mga kababayan. So kayo, kung kayo ang tatanungin,
Ano po ang masasabi ninyo at komento ninyo? Hingil po mga kababayan sa topic na yan.